Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito naman po muli tayo mga kaibigan sa ating pong programa na mga pangakong di nabibigo. No? Ito po ang inyong Kuya Bong. At tayo ay nagpapasalamat na binigyan muli tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon upang mag-aral ng kanyang banal na salita. Ano po ba ang mga karaniwang mga hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Ito yung mga tanong, no? Bakit parang ang baba ng tingin ng mga tao sa akin? No? Nararanasan niyo po ba? Wala ba akong kwenta? Yan ang mga tanong ng mga tao. At may halaga pa ba ako? Yan ang mga isa-isa sa mga hinaing ng mga tao. Saan ba mahahanap ang pagpapahalaga sa sarili? Yan. Ikaw ba mga kaibigan, kayo ba ay naghahanap ng magpupuno sa kawalan ng laman ng buhay mo? Paano tayo magiging maayos sa ating pong buhay? Sa bagay ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. No? Kaya huwag kayong aalis. No? Ito muli ang iyong Kuya Bong at kayo ay nakikinig sa programang mga pangakong di nabibigo. Yan. Ang focus ng ating pagtutuunan ng pansin ay self-esteem and self-worth. Yan, pagpapahalaga sa sarili at patuloy. No? Ito, self-worth ay talagang pagpapahalaga yan sa sarili. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Psalm 139:14. So kung kayo ay may mga notebook, no, ilagay na po natin sa ating pong notebook yung Psalm 139:14. I praise you because I am fearfully and wonderful made. Your works are wonderful. I know that full well. No, napakaganda. Na sinabi po ni David, pinupuri kita sapagkat ako'y kakilakilabot at kamangha-mangha na ginawa. Ano ibig sabihin? I am fearfully and wonderfully made. No? Kahanga-hanga ang iyong gawa. No? Alam ito at yun ay lubos. Kaya napakaganda mga kaibigan na tayo pala ay ginawa ng ating Panginoon. No? Wala tayong iba na maaaring gumawa sa atin kundi tayo ay ginawa mismo ng ating Panginoon. No? Kaya naman, punta tayo doon sa ating acronym. No? Ano ba ang acronym na pwede nating gawin doon sa self-esteem and self-worth? No? Merong 5 letters yung worth, kaya yan ang gamitin natin. Worth. Ano ba ang worth? W-O-R-T. W-O-R-T. W, wisdom. O, origin. R, reflection. T, trust. And H, hope. Yan. So, isulat nyo na po yan, no? Yung worth. Doon muna tayo sa W. Ano ba ang ibig sabihin ng W? Wisdom from God. Yan. Tinutukoy po ito sa karunungan na mula sa ating Panginoon. Ito ay isang mahalaga na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yung pagpapahalaga sa sarili ay dapat nababatay hindi po sa opinyon ng tao, kundi doon sa katotohanan na tayo ay ginawa ng ating Panginoon. No? Ang kanyang karunungan ang nagtatakda sa atin ng halaga, hindi ang pamantayan ng mundo. Ang katalinuhan ng ating Panginoon, yung kanyang karunungan, it is the one who determines our value. No? Hindi po yung pamantayan ng mundo. Maaring sabihin ng mundo, mga kaibigan, na wala tayong kwenta. Pero kung titingnan natin, ibabalik natin doon sa Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. No, ginawa tayo ng ating Panginoon. Actually, ayon sa kanyang wangis ay ginawa tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong maniniwala kapag sinasabi ng ibang mga tao na wala kayong kwenta sapagkat kayo ay ginawa ng ating Panginoon, no? Ayon sa kanyang sariling wangis. Sa Proverbs 3:5-6, ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. No? Kaya nga,
kung lagi nating aalalahanin na tayo ay nilikha ng ating Panginoon, kailangan ay magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, no? Na tayo po, no, wag tayong sumunod doon sa sarili nating mga iniisip, yung ating mananalig, wag tayong mananalig sa sarili nating kaunawaan, no? Dahil sa lahat ng mga lakad natin, kung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoon, itutuwid niya yung ating mga landas, no? Napakaganda ng binanggit dito sa Proverbs 3:5-6, no? Ang sabi naman sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord." No? Oh, hindi daw po pareho ang pag-iisip natin sa pag-iisip ng ating Panginoon, no? Yung kanyang lakad ay hindi kapareho ng lakad natin. Now, bakit nasabi ito? Sapagkat tayo po ay nalugmok sa pagkakasala. Si Adan at saka si Eva ay nagkasala. Kaya naman, kung titingnan natin, yung ating gawi ay iba na doon sa nais ng ating Panginoon sa atin. Kaya kailangan po, no, na tayo ay magpasakop sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil sa nais ng ating Panginoon na maibalik, no, yung dati nating gawi, nakapareho ng gawi ng ating Panginoon, na maging pareho na muli, no, sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante, nagtatawagan tayo ng ating Panginoon. Isang magaling at sikat na manunulat, si William Shakespeare. No? Ang sabi niya, "God has given you one face and you make yourself another." Parang pangit nga, no? Na binigyan tayo ng ating Panginoon ng mukha. Tayo ay nilikha ng ating Panginoon sa sarili nating sa kanyang sariling wangis. Pero ginagawa natin na iba yung ating pong mukha. Nakakalungkot, no, na hindi tayo nagiging kontento sa binigay sa atin ng ating Panginoon. Gusto nating maging ibang tao. Pero kung tayo la po ay papasalamat sa ating Panginoon at tatanggapin natin, magiging masaya po tayo. Dahil nasa isip natin lamang na parang hindi maganda sa atin yung naibigay sa atin. Parang, uy, nagkamali ang ating Panginoon sa pagbibigay sa akin. Parang mali. Pero eto po, no, ang pinaka-importante, tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Isa pang manunulat ang sumulat pero hindi na isulat na itala kung sino. "The world may define you by your scars, but Jesus define you by His." No? Maari siguro na yung mga tao ay ikaw ay i-judge sa magitan ng mga nangyari sa iyo noon. Ito ay hindi mabuting tao dahil ganito ang nangyari. Pero ang ating Panginoon, no, siya po ay tinutukoy tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan nung kanyang peklat, no, sa kanyang scars. At makikita po natin na ang peklat sa kamay ng ating Panginoon, yun ang dahilan kung bakit tayo ay tatanggapin niya. Siya ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo para po tayo ay linisin, para tayo ay iligtas. Kaya napaka-importante na tanggapin po natin ang ating Panginoon. Okay? So yan po yung W, no? Nagmamatuli ng oras, 5 ang ating words, ang ating letters. Sige, sunod tayo doon sa origin. You are created in God's image. No? Yan po yung sinasabi natin. Yung halaga po natin ay nagmumula sa paglilikha sa atin. At hindi lang po basta nilikha, tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos. No? Hindi po tayo tinukoy sa pamamagitan ng mga kabiguan o di kasakdalan, kundi sa pamamagitan ng kanyang banal na disenyo. No? Napaka-importante na tandaan po natin ito. Sa Genesis 1:27, "So God created man in His own image, and in the image of God, He created them. Male and female, He created them." No? Tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon. No? Ito ay nilalang tayo ng ating Panginoon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila. No? Tayo, ang lalaki
at babae ay nilikha niya sila. Yan ang sabi po dito sa Genesis 1:27. So, ibig sabihin, nung nilikha tayo ng ating Panginoon ay male or female. Yan. No? At ito po, mga kaibigan, ay kailangan natin tanggapin. Now, ang focus po natin dito ay nilikha tayo ayon sa wangis ng ating Panginoon. So, let us not accept otherwise. No? Pag sinabi ng ibang tao na parang ikaw ay hindi maganda, wag mong tanggapin yan sapagkat tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoon. Maaring iba ang utsura mo doon sa ibang mga tao na parang yun ang ginawa nilang standard pero hindi naman dapat maging standard. Iniisip na natin na parang inferior tayo. No. Christ died for each and every one of us. Lahat po tayo ay mahalaga. No? Sa mga Pilipino, nakikita natin yan, pango po tayo. Pero sino magsasabi na pangit ang pango? Anong standard ang pinagbabasihan? Mga tao lang po ang naglagay ng standard. Pero kapag tayo ay ginawa nating standard ang ating Panginoon, we have been created in God's image. Wala pong pwedeng magsabi na pangit ang mga Pilipino, pangit ang mga Asian. Kasi iniisip lang natin na ang magiging standard natin, yun mga European, matatangos ang ilong, mapuputi. Paano sila ang naging standard? Hindi po natin pwede sila na gawing standard because our standard is the image of God. No? Period. Kaya nga napaka-importante, no? Tandaan po natin ito, na tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoon. Sabi po ni Shannon Alder, no? You are not what others think you are. You are what God knows you are. Napakaganda po, di ba? Hindi ka kung ano ang iniisip ng iba. Ikaw ang alam ng Diyos kung ano ka. Kaya nga napaka-importante. Ang pagtuunan natin ng pansin ay tayo'y ginawa ng ating Panginoon. No? Walang ginawa ang ating Panginoon na hindi maganda. Di ba nga, kung titingnan po natin yung creation story, after every creation, every day, sinasabi na ating Panginoon, and everything was good. Even Adam and Eve, no, nung nilikha, everything was good. No? Kapag ang ating Panginoon ang lumikha, ito ay mabuti. Sabi naman ni Rick Warren, our value isn't found in what we do, but in who we belong to. Ang atin daw pong halaga ay hindi matatagpuan sa ating mga ginawa, ngunit sa kung sino tayo, no? Kung kanino tayo. Kaya nga napaka-importante na lagi nating tandaan na tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoon at tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala. Kaya nga hindi na tayo ang naninirahan sa puso natin. Ang ating Panginoong Hesus na ang naninirahan dyan. Kaya huwag niyong kakalimutan yan. Sunod po ay yung R. Reflection of Christ's love. We are the reflection of Christ's love. Kaya nga sa lahat po, no, yung inyong mga pagpapahalaga sa sarili, ito po ay makikita sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang halaga na binayaran niya para sa atin sa cross ay nagpapatunay kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Hindi po natin pwede sabihin na wala tayong halaga dahil ang ating Panginoon, binili tayo sa magitan ng kanyang sariling dugo. Gaano kamahal yun? Hindi po yun mababayaran, mga kaibigan. Dahil yung buhay mismo ng ating Panginoon ang ipinangbayad para ikaw, kaibigan, ay maligtas. Huwag mong iisipin at papakinggan yung ibang mga tao na nagsasabi sa iyo na wala kang halaga. Dahil ikaw ay may halaga. Binayaran ang kaligtasan mo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrate His love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. No?
Nung tayo po ay makasalanan pa, ang ating Panginoon ay namatay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi natin kailangan na sabihin na, "Ay teka, bago ako lalapit sa aking Panginoon ay, maglilinis muna ako ng buhay ko," 'no. Hindi ko na gagawin ang mga bagay na ito, para pagdating ko, paglapit ko sa Panginoon ay talagang tanggap na agad ako, 'no. Hindi po. Bago pa man tayo, 'no, ay, maging mabuti, makasalanan pa tayo. Wala pa tayong hakbang na ginagawa para tayo maging mabuti na hindi naman talaga natin kayang gawin na maging mabuti. Ang ating Panginoon, pinili na niyang mamatay para sa bawat isa. Kaya nga, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Huwag na nating isipin o sabihin na maglilinis muna tayo bagkus tayo ay lumapit na agad na may pagpapakumbaba na humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sa 1 John 4:10, ito po nang sabi, "This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." No? Ito po yung pag-ibig na sinasabi dito sa 1 John 4:10. Okay? Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi inibig niya tayo at isinugo ang kanyang anak bilang handog para sa ating mga kasalanan. O nauna po na humakbang ang ating Panginoon para tayo po ay iligtas. Kaya nga, ano pa ang magiging tugon ninyo? No? Ang kailangan lang po natin ay tanggapin ang pagmamahal na ito. Sabi ni Max Lucado, the cross is proof that your worth is immeasurable to God. Oh, talaga napakaganda po, no? Ang cross daw po ang patunay na ang inyong halaga ay nasusukat sa Diyos. Siya lang, no? Siya lang ang makakasukat niyan. Sa mga tao, mahirap sukatin ang proof na ito. Sabi naman ni Marianne Williamson, our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Ayun daw po pala mga kaibigan, no? Ang ating takot ay hindi tayo sapat, kundi napakalalim. Ang takot na maaaring matakot tayo ay yung malakas tayo na hindi masusukat, no? Napakahirap sukatin yung mga ganyang bagay. Kaya nga, yung sunod, T, no? Meron tayong dalawa pa, T at saka H sa ating worth. T, trust in God's plan for your life. Kaya nga, kung nais mong makita ang inyong kahalagahan, yung self-worth, no, tayo po ay magtiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Yung halaga po natin ay nakatali sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Kahit na pakiramdam natin ay hindi tayo sapat, ang kailangan po ay magtiwala tayo sa Kanya at gumawa, no, tayo. Dahil sa pamamagitan ng Kanyang kalakasan, tayo po ay makakagawa. Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Yan po ang sabi. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. No, lagi po nating nababasa itong Jeremiah 29:11. Dahil ito po talaga ay isa sa mga promises ng ating Panginoon na halos sumasaklaw sa lahat ng mga bagay dito po sa ating pong buhay. Dahil nandyan ng plano ng ating Panginoon. Plano na tayo po ay paunlarin. Plano na huwag tayong mapahamak. Plano na magkaroon tayo ng pag-asa at magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan po ang plano ng ating Panginoon sa atin. Sa Philippians 1:6, ito naman po ang sabi, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. No? Napakaganda po nitong pangako na ito sa Philippians 1:6 na sa pagtitiwala, no, tayo magkaroon ng confidence, no, magtiwala tayo sa Kanya na Siya na nagsimula daw po ng mabuting gawa sa atin ay itutuloy po ito ng ating Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. No? It will be carry on, no,
to completion sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ano ba ang plano ng ating Panginoon? Maging mabuti ang ating pong buhay. Huwag po nating kalimutan yan. No? Kung meron man nagsasabi ng ibang tao na wala tayong halaga, huwag ho tayong maniwala sapagkat ang ating Panginoon na nagsalita na ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ay tayo'y bumuti sa ating pong buhay. Na hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng pag-asa at bibigyan tayo ng mabuting kinabukasan. Sabi naman po ni C.S. Lewis, you are never too old to set another goal or dream, a new dream. O yan, talaga po, no? Kung kayo man ay parang nawawalan ng pag-asa, no? Hindi pa po huli ang lahat. Hindi kayo napakatanda para wag kayong managinip ng magmithi ng isang magandang panaginip. Kaya napaka-importanteng tandaan po natin yan. Si Augustine of Hippo, siya po ay nagsabi, trust the past to God's mercy, the present to His love, and the future to His providence. No? Ipagkatiwala daw po natin, mga kaibigan, ang nakaraan sa awa ng Diyos. Yung kasalukuyan, ating ipagkatiwala sa Kanyang pag-ibig. At yung hinaharap natin, yung future natin, ay ipagkatiwala natin sa Kanyang probidensya. Napaka-importante po na ito ay lagi nating tandaan. Okay? So, doon sa worth ay H, no? Yung pinakahuli. Hope in God's promises. Okay? May pag-asa po tayo sa pangako ng ating Panginoon. Kaya nga yung programa natin, no? Mga pangakong hindi nabibigo. Lagi nating isulat po yan. At ating pong laging pagbulay-bulayan ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung inyong halaga ay tiyak sa mga pangako ng Diyos. Ito po ay hindi nagbabago. Kahit na pakiramdam po natin ay hindi tayo karapat-dapat, ang kanyang pag-ibig po ay nananatiling hindi nagbabago. Kaya naman, kailangan po tayo ay magtiwala. Sabi po sa Isaiah 43:1, no? Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. Wag daw po tayong matakot, no? Sapagkat tinubos tayo ng ating Panginoon. Pinatawag tayo, no, ng ating Panginoon dahil ang sabi niya, you are mine. Akin ka. Napakaganda po, no? Alam niyo kapag sinabi ng isang tao, akin ka, ibig sabihin, ikaw ay ipagtatanggol. Ikaw ay mamahalin. Ikaw ay bibigyan, no? Bibigyan ng lahat ng iyong pangangailangan. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, do not fear. Ikaw ay aking tinubos, no? Sa pagkakasala, tayo ay binigyan ng magandang plano ng ating Panginoon ay sa ating Panginoon na maging mabuti ang ating pong buhay. Kaya nga, no, napakaganda ng binanggit dito, huwag kang matakot. Kaya kaibigan, no, huwag kang matakot. Dahil kung ano man ang iniisip na pangit sa iyo ng inyong mga kasama o kung sino pa man sa paligid ninyo, o kayo ay ibinabagsak, you are being brought down, no? Huwag kang matakot. Dahil ang ating Panginoon ay kasama natin. Sa Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Napakaganda po nitong Romans. Wala daw po kahit sino ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kahit ito ay kamatayan man, kahit ito ay mga demonyo o kung anghel, yung kasalukuyan, yung hinaharap o anumang mga kapangyarihan. Kaya mga panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi ni Augustine of Hippo,
God loves each of us as if there were only one of us. Ang ganda po, no? Mahal ng Diyos talaga ang bawat isa sa atin na parang isa lamang tayo. Tayo lang mag-isa ang natitira dito sa mundo. Mahal tayo na ating Panginoon. Ganyan po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Hindi po siya natataranta, hindi po siya nagdodoble o hindi po naiiba ang kanyang pag-ibig dahil ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin ay ganun na lamang. Sabi naman ni Corrie ten Boom, no? Never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Wag daw po tayong matakot na magtiwala sa isang minsan hindi kilalang hinaharap, no, sa isang kilalang Diyos. Minsan, tayo ay natatakot dahil sa parang ang dilim ng kinabukasan. No? Parang sa dami ng problema natin, hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Pero ang binabanggit po dito, wag po tayong matakot. Dahil ibigay po natin, dahil yung hinaharap po natin, yung kinabukasan natin, ay alam ng Diyos kung ano mangyayari sa kinabukasan. No? Kaya nga, yung ating pong pagpahalaga sa sarili ay patuloy natin na panghawakan. Dahil hindi lang nakabase sa kung sasabihin ng mga tao ang halaga natin, kundi tayo ay tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Kaya po tandaan natin yung acronym, no? Worth. Sabi dito, W, wisdom from God defines your value. O, origin, you are created in God's image, our reflection of Christ's love. T, trust in God's plan for your life. And H, hope in God's promises. Kaya naman, no, tanggihan natin ang kasinungalingan dito po sa mundo. At yakapin po natin ang katotohanan na mahalaga tayo. Mahalaga tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay minahal. Binili po tayo sa halaga. No? Hindi lang basta halaga, binili tayo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. No? At tayo po ay magtiwala sa Kanya. Alam nyo, hindi nyo man nararamdaman na parang may halaga kayo. Pero kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoon, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, tayo po ay maglagak ng buhay natin sa ating Panginoon, siya ang patuloy na ating pong makakasama. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay inyong binigyan ng mabuting pabalita at amin pong naranasan at naalala na kami ay binili nyo sa halaga, isang halagang hindi mababayaran sapagkat ito ay inyong buhay at ito ay sarili ninyong dugo. Kaya naman, muling tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami. At nawa, tingnan namin ang aming mga sarili sa magitan ng inyong pagtingin sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. So yan po, no? Muli po namin kayong inaanyayahan sa ating pag-aaral sa sunod na ating episode. Nawa kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.